Si Leila ay isang dalaga mula sa Iran na nagpasya laban sa kagustuhan ng kanyang ina at lumipad patungong Pilipinas ng mag-isa. Walang sinuman ang nag-akalang ang desisyong iyon ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mula sa halos wala, naging isang tao siya na nakakuha ng sahod na 10 beses na mas mataas, isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ngunit bago niya marating ang puntong iyon, kinailangan niyang lampasan ang isang gabi na halos sumira sa kanyang buong buhay. At ang lahat ay nagsimula sa mga salita ng kanyang ina sa huling gabi bago siya umalis ng bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa lumang bintana ng isang maliit na apartment sa Tehran. Ang ingay ng mga sasakyan mula sa malaking kalsada sa ibaba ay naririnig paminsan-minsan, ngunit sa loob ng silid ay tahimik, tila naghihintay ang lahat ng huling desisyon. Si Leila, 24 na taong gulang, ay nakaupo sa sahig sa tabi ng kanyang nag-iisang maleta. Maingat niyang inilagay ang ilan sa kanyang mga damit, bawat piraso ay tila patunay ng lumang buhay na kanyang iiwanan. Sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa, umilaw ang kanyang telepono na may mensahe mula sa isang kaibigan sa Maynila na nakatrabaho niya online. Kung seryoso ka, tutulungan kitang makahanap ng tirahan. Mas maraming pagkakataon dito kaysa sa iniisip mo. Paulit-ulit na binasa ni Leila ang mensahe. Kumabog ang kanyang puso. Hindi lang dahil sa kaba kundi dahil alam niyang pagdating ng bagong umaga, kailangan niyang harapin muli ang kanyang ina. Talaga bang balak mong tumuloy? Ang boses ng kanyang ina ay narinig mula sa pintuan ng kwarto. Napahinto si Leila. Ang kanyang kamay ay nanatili sa zipper ng maleta. Lumingon siya at nakita ang kanyang ina na nakasandal sa frame ng pinto, suot ang kanyang madilim na tsador. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagod na itinago sa loob ng maraming taon. Kailangan ko, inay, mahina ngunit matatag na sabi ni Leila. Hindi na ako kayang mamuhay ng ganito. Kulang ang trabaho dito, kulang din ang pera. Gusto kong magkaroon ng mas magandang buhay. Umiling ang kanyang ina. Ang mas magandang buhay ay hindi laging malayo sa bahay. Isang bansa na hindi mo alam ang wika, mga taong hindi mo kilala. Sino ang pagkakatiwalaan mo? Lumunok si Leila. Ang takot ay nanunuot sa kanyang puso, ngunit mas mabigat kaysa sa takot ang pakiramdam ng pagiging nakapiit. Halos araw-araw siyang nagtatrabaho bilang online interpreter, tumatanggap ng lahat ng uri ng trabaho mula sa pagsasalin ng mga artikulo hanggang sa pagsagot sa mga email ng kliyente, ngunit halos hindi pa rin sapat ang kita para sa renta at pambili ng gamot para sa kanyang ama na may sakit. Kung hindi ko susubukan ngayon, pagsisisihan ko ito habang buhay, sagot niya. Lumapit ang kanyang ina at inilagay ang isang maliit na libro ng panalangin sa ibabaw ng maleta. Hindi kita pinipigilan dahil gusto kitang kontrolin, kundi dahil natatakot ako na magiging masyadong malupit ang mundo sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Leila. Natahimik siya sandali bago hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Siguro po, kailangan kong harapin ang isang malupit na mundo upang matagpuan ang mas magandang buhay. Walang sinuman ang nagsalita pa ng gabing iyon. Dahan-dahang lumabas ng silid ang kanyang ina, habang si Leila ay nakaupo at nakatingin sa kanyang maleta na may nanginginig na mga mata. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong paglalakbay kundi ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay, at kahit na ang patutunguhan ay langit o isang pagsubok, pinili na niyang humakbang pasulong. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisikat sa malinaw na salamin ng Imam Khomeini Airport. Maraming tao ang nagtutulak ng bagahe, naglalakad na may iba't ibang ekspresyon. Ang ilan ay nagmamadali, ang ilan ay may pag-asa, ang ilan ay nagpapaalam. Ngunit para kay Leila, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila pinahina, tanging ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso ang kanyang naririnig. Suot niya ang isang simpleng kulay cream na coat, light gray na panyo sa ulo, at may bitbit na maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang mahalagang dokumento, pasaporte, tiket sa eroplano, kaunting pera, at isang piraso ng papel na may nakasulat na address ng isang murang apartment sa Maynila na tinulungan ng kanyang kaibigan na hanapin. Sinamahan siya ng kanyang ina sa airport, ngunit halos hindi sila nag-usap sa buong biyahe. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat kaysa sa anumang pag-aalipusta. Nang makarating sila sa pinto ng departure area, tumigil ang kanyang ina.
Kung magbabago pa ang isip mo, may panahon pa, sabi ng kanyang ina nang hindi tumitingin sa kanya. Naramdaman ni Leila ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang mga kamay ng kanyang ina na magaspang mula sa maraming dekada ng paggawa ng gawaing bahay at pag-aalaga sa pamilya. Ang mga kamay na iyon ang nagpakalma sa kanya nang siya ay nadapa, ang nagpakain sa kanya nang siya ay nagkasakit, at ngayon, ito ay bahagyang nanginginig, tila pinipigilan ng takot na kumawala. Hindi ako tumatakas mula sa bahay, inay, mahinang sabi ni Leila. Naghahanap lang ako ng paraan para matulungan ang ating tahanan. Inangat ng kanyang ina ang kanyang ulo, ang mga mata ay namumula. Hindi ko kailangan ng maraming pera, kung kapalit nito ang paghihirap mo ng mag-isa. Agad na napaluha si Leila, ngunit pilit siyang ngumiti. Hindi po ako maghihirap magpakailanman, nangangako ako. Iniabot ng ina ang isang maliit na piraso ng tela sa kanya. Sa loob nito ay ang lumang singsing na pilak ng kanyang lola. Dalhin mo ito, para malaman mong may tahanan ka laging babalikan. Tinanggap ito ni Leila, nanginginig ang kanyang mga kamay. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit, sa unang pagkakataon mula kagabi. Ang pamilyar na amoy ng pabango at ang amoy ng tela ay halos dumurog sa kanyang puso, ngunit sa parehong oras, mas lalo itong nagpatibay sa kanyang desisyon na kailangan niyang umalis. Nang oras na upang pumasok sa gate, lumingon siya muli. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa parehong lugar, lumiit sa gitna ng maraming tao, ngunit nakatingin pa rin sa kanya nang walang patid. Itinaas ni Leila ang kanyang kamay upang magpaalam mula sa malayo bago lumingon at humakbang pasulong. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang takot, kalungkutan at isang kakaibang lakas, tulad ng isang taong tumatalon mula sa isang bangin nang hindi alam kung ang naghihintay sa ibaba ay sakit o mga pakpak na handang lumadlad upang saluhin siya. Nang lumapag ang eroplano sa runway sa Maynila, ang gabi ay puno na ng mga ilaw ng malaking lungsod. Idinikit ni Leila ang kanyang noo sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw na nakahanay na parang ilog ng mga oportunidad. Naipakita niya noon ang Pilipinas mula sa mga larawan sa internet, mga simbahan, magagandang dalampasigan, street food, at mga taong madaling ngumiti. Ngunit nang bumukas ang pinto ng eroplano at ang mainit at mahalumigmig na hangin ay humampas sa kanyang mukha, alam niyang ang katotohanan ay laging naiiba sa mga pangarap. Puno ang airport ng mga karatula sa Filipino at Ingles. Paulit-ulit ang mga anunsyo sa iba't ibang wika. Mabilis maglakad ang mga tao, tila alam ng lahat kung saan pupunta maliban sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Leila ang strap ng kanyang bag, tinitingnan ang screen ng telepono na mababa na ang baterya at sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Nagpadala siya ng mensahe kay Maya, ang kaibigan niyang Pilipina na nakaugnayan niya sa loob ng maraming buwan, ngunit walang sagot. Siguro gabi na o baka hindi siya naglakas loob mag-isip. Matapos makalusot sa immigration, hinila niya ang kanyang maleta palabas at nakita na malakas ang ulan. Walang tigil ang tunog ng ulan sa salamin. Mahaba ang pila ng mga taxi. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ay halos pumipigil sa kanyang paghinga. Sinubukan niyang buksan ang translation app at ipinakita ang address sa driver ng taxi. Tumango ang lalaki, ngunit mabilis magsalita ng Tagalog kaya hindi niya naintindihan. Ngumiti lang siya ng pilit at sumakay sa taxi nang may pag-aalinlangan. Sa daan, ang lungsod ng Maynila sa gabi ay dumaloy sa bintana, puno ng mga ilaw ng restaurant, motorsiklo, at matataas na gusali na kahalili ng mga luma. Ito ay parehong masigla at dayuhan sa parehong oras. Tahimik na tumingin si Leila sa unahan, sa isang banda ay nasasabik, ngunit sa kabilang banda ay nagsimulang mag-alala na baka masyado siyang nagpabaya. Nang makarating siya sa murang apartment sa isang makipot na eskinita, nalaman niya ang masamang balita. Ang kwarto na kanyang inireserba ay naibigay na sa iba. Kakaunti lamang ang Ingles na alam ng may-ari ng boarding house at sinubukan niyang ipaliwanag na mayroong hindi pagkakaunawaan tungkol sa petsa. Nakatayo si Leila ng tahimik sa maliit na lobby na amoy ulan at amoy amag at ang mga pader ay basa. Dahan-dahang lumubog ang kanyang puso. Hindi sapat ang pera niyang dala para manatili sa magandang hotel ng ilang gabi. Ilang porsyento na lang ang baterya ng telepono niya at ang kaibigan na nangako ng tulong ay nanatiling tahimik. Sa unang gabi niya sa Pilipinas,
Hindi siya nakatayo sa harap ng pinto ng oportunidad tulad ng kanyang pinangarap, kundi sa gitna ng kawalan ng katiyakan na handang lumamon sa kanya anumang oras. Humugot siya ng malalim na hininga, tiningnan ang madilim na kalangitan dahil sa ulan at mahinang sinabi sa kanyang sarili na hindi pa panahon para sumuko. Matapos ang mahabang negosasyon sa may-ari ng apartment, sa wakas ay pinayagan ng mabait na matandang babae si Leila na manatili sa storage room sa ibabang palapag pansamantala sa loob ng isang gabi. Napakaliit ng silid na halos walang espasyo para sa kanyang maleta. Mayroon lamang isang lumang bentilador, isang folding bed at isang maliit na bintana na nakaharap sa sementadong pader sa likod ng gusali. Ngunit sa gabi na walang ibang pagpipilian, ito ang kanyang tanging kanlungan. Umupo si Leila sa folding bed at hinayaan ang luha na umagos sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Pilipinas. Hindi dahil sa maliit na silid o mainit na panahon, kundi dahil sa pakiramdam ng pag-iisa na bumalot sa kanya at humihingal. Kinuha niya muli ang telepono at nakita ang mensahe mula kay Maya, huli na ang pagdating, na humihingi ng paumanhin. May maliit akong aksidente, pansamantalang nasa ospital. Makikipag-ugnayan ako bukas. Tiningnan ni Leila ang mensahe ng tahimik bago mahinang tumawa sa tadhana, tila sinusubukan ng lahat kung gaano siya katibay. Kinabukasan, nagising siya sa ingay ng mga tindera na sumisigaw ng pagkain sa gilid ng eskinita. Ang amoy ng sinangag na may bawang at mainit na sabaw ay sumingaw sa bintana. Naghihilamos siya, nagpalit ng damit, at muling inayos ang lahat ng kanyang dokumento sa pag-a-apply. Kahit halos nawalan siya ng pag-asa kagabi, sinabi niya sa kanyang sarili na kung patuloy siyang matatakot, walang silbi ang kanyang malayo ng paglalakbay. Nagsimula siya sa isang coffee shop na may nakasabit na anunsyo para sa front desk staff, ngunit tinanggihan siya dahil hindi sapat ang kanyang kaalaman sa Tagalog. Pagkatapos, sinubukan niya sa isang souvenir shop sa isang tourist area. Interesado ang may-ari sa kanyang kakayahan sa Ingles at Persian, ngunit napakababa ng inaalok na suweldo na halos hindi sapat para sa renta ng kwarto. Buong araw, naglakad si Leila sa ilalim ng init ng araw sa Maynila hanggang sa nagsimulang masaktan ang kanyang mga paa, basang-basa ng pawis ang kanyang damit at lalong bumigat ang kanyang puso bawat oras. Maraming beses niyang narinig ang makikipag-ugnayan kami, na alam niyang madalas nangangahulugang hindi na sila tatawag. Kinagabihan, sumilong siya mula sa biglaang pag-ulan sa isang maliit na bookstore. Habang nakatayo at nagbubukas ng lumang aklat na Ingles upang magpalipas ng oras, sumulyap ang kanyang mga mata sa isang maliit na anunsyo sa bulletin board ng komunidad. Ang isang startup na kumpanya sa turismo at internasyonal na kalakalan ay naghahanap ng international coordinator, mahusay sa Ingles, at isang ikatlong wika ay isa sa alang-alang ng mas mabuti. Tinitigan ni Leila ang papel na iyon ng ilang sandali. Ang pagod na puso niya ay muling bumilis ang tibok. Pinunit niya ang numero ng telepono at maingat na inilagay sa kanyang bag. Sa araw na tila gumuguho ang lahat, ang maliit na anunsyo sa lumang board ay naging manipis na sinag ng liwanag na dumaan sa dilim, at hindi pa niya alam na ang sinag na iyon ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang gusali na nasa address na iyon ay hindi isang marangyang tore o malaking punong tanggapan. Ito ay isang 4 na palapag na commercial na gusali sa isang tahimik na business district. Sa ibaba ay isang maliit na cafe, habang sa pinakatuktok na palapag ay may nakasabit na hindi kalakihang karatula ng kumpanya sa harap ng pinto, Archipelago Horizon Connect. Kung hindi mo talaga napansin, malamang na malampasan mo ito nang hindi nalalaman na ito ang kumpanya na naghahanap ng internasyonal na empleyado. Humugot si Leila ng malalim na hininga sa harap ng salamin na pinto. Suot niya ang nag-iisang puting kamisa na pinaplansa niya ng maayos mula sa kanyang maleta, inayos ang buhok at hawak ang folder ng dokumento sa kanyang dibdib. Kahit pagod siya sa paglalakbay at mga pagtanggi sa loob ng nakaraang 2 araw, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon higit kailanman. Mas maliit ang opisina kaysa sa inaasahan, ngunit masigla. Ang mga mesa ay nakaayos sa open plan, maraming kabataang nag-uusap sa Tagalog, Ingles at Sino.
Ang ingay ng keyboard, telepono at maikling tawanan ay nagpatingkad sa kakaibang kapaligiran kumpara sa formal na opisina na kanyang nakasanayan. Ngumiti ang babae sa reception at matatas magsalita ng Ingles. Para mag-apply ka sa trabaho, tama ba? Tumango si Leila bago inanyayahang umupo at maghintay. Hindi nagtagal, lumabas ang isang lalaki na humigit kumulang 35 taong gulang na naka-navy blue na shirt. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ricardo, ang founder ng kumpanya, at inanyayahan si Leila na personal na makipanayam. Nagsimula ang pag-uusap sa mga pangunahing tanong tungkol sa karanasan sa pagsasalin, pakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na kliyente, at ang dahilan ng kanyang pagdating sa Pilipinas. Ngunit habang tumatagal ang usapan, mas naging malalim at mapanubok ang mga tanong. Pinaglaro niya si Leila ng isang sitwasyon kung saan kailangan niyang makipagnegosasyon sa isang kliyente mula sa Middle East, magsalin ng business email sa mismong oras at magmungkahi ng solusyon kapag may hindi pagkakaunawaan ang mga kliyenteng magkaiba ang kultura. Buong puso itong sinagot ni Leila gamit ang Ingles at Persian at idinagdag ang mga pananaw mula sa kanyang taon ng karanasan sa freelance na trabaho. Hindi siya nagsalita ng labis na magaganda o hindi makatotohanang salita, kundi nagsalita ng may katapatan at kalinawan na nauunawaan niya kung paano mag-isip ang mga tao mula sa rehiyong iyon, kung ano ang kanilang gusto at anong uri ng komunikasyon ang hindi nila gusto. Tahimik na nakinig si Ricardo bago nagtanong ng huling katanungan. Sa tingin mo, bakit ka namin dapat tanggapin gayong kakarating mo lang sa Pilipinas? Wala kang koneksyon at nagsisimula ka pa lang sa wala. Napahinto si Leila, sandali bago sumagot, nang may matatag na tingin dahil ang isang taong nagsisimula sa wala ay mas pinahahalagahan ng bawat oportunidad kaysa sa isang taong mayroon na ng lahat. At hindi ako nandito para maglaro lang, nandito ako para baguhin ang aking buhay. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa buong silid ng sandali. Tinitigan siya ni Ricardo ng mabuti bago ngumiti ng bahagya. Tila may nakita siyang hindi napapansin ng iba at sa mismong sandali na iyon, naramdaman ni Leila na ang maliit at ordinaryong pintuan na ito ay maaaring ang pintuan sa hinaharap na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang panayam, inanyayahan si Leila na maghintay sa cafe sa ibabang palapag. Uminom siya ng isang maliit na tasa ng mainit na tsaa at mahigpit na hinawakan ang tasa upang itago ang nanginginig niyang mga kamay. Kahit maayos ang takbo ng panayam kaysa sa inaasahan, hindi pa rin siya naglakas loob na umasa ng sobra dahil itinuro sa kanya ng buhay na ang masyadong mataas na pag-asa ay maaaring magdulot ng mas matinding sakit. Tinitingnan niya ang mga taong naglalakad sa harap ng tindahan, iniisip ang kanyang ina, ang kanyang pansamantalang inuupahang kwarto at ang kaunting perang natitira sa kanyang bag. Kung hindi siya makakakuha ng trabaho ngayon, kailangan niyang magsimulang muli mula sa wala. Halos 40 minuto ang lumipas hanggang sa wakas ay bumaba ang receptionist upang tawagin siya, Miss Leila. Ipinapatawag ka ulit ni Mr. Ricardo. Mabilis na kumabog ang kanyang puso. Agad siyang tumayo at sumunod pa itaas sa maliit na conference room. Nandoon si Ricardo kasama ang isa pang babae na ipinakilala bilang operations manager. May nakalatag ng isang set ng dokumento sa mesa. Napag-usapan na namin. Ang kumpanya ay nagpapalawak ng merkado nito sa mga kliyente mula sa Iran, United Arab Emirates at ilang bahagi ng Turkey. Kailangan namin ng isang tao na hindi lamang nagsasalin ng wika kundi nakakaintindi rin sa kultura at pag-uugali ng mga kliyente, sabi ni Ricardo. Dahan-dahang tumango si Leila, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Kaya gusto naming mag-alok sa iyo na magsimula sa posisyon ng International Coordinator. Kung handa ka, maaari kang magsimula sa susunod na linggo. Sapat na iyon para gusto niyang umiyak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilapit ng operations manager ang dokumento sa kanya. Ito ang panimulang suweldo at may komisyon ayon sa performance. Tiningnan ni Leila ang mga numero sa dokumento at agad na nanatiling tahimik. Kinailangan niyang magpikit-pikit ng maraming beses upang makasigurong hindi siya nagkakamali ng basa. Ang halaga ay halos 10 beses
na mas mataas kaysa sa average na kita na kanyang kinikita sa Iran. Ito ba ay buwanang halaga, talaga? Mahina niyang tanong. Oo, at kung makakapag-close ka ng mga bagong kliyente sa grupong iyon, mas tataas pa ang kita mo, sagot ni Ricardo. Ang buong mundo ni Leila ay tila biglang tumahimik. Ang naririnig lang niya ay ang kanyang sariling paghinga. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa na may pag-asang makahanap ng trabahong sapat para sa kanyang sarili, ngunit nakakuha siya ng alok na higit pa roon, isang bagay na hindi ka pani-paniwala. Bakit niyo ako bibigyan ng ganito kalaki? Direkta at tapat niyang tanong. Simpleng sumagot si Ricardo. Dahil mayroon kang bagay na hindi namin madaling mahanap at dahil minsan, ang mga taong hindi binigyan ng sapat na oportunidad ng mundo ang siyang handang lumikha ng pinakamalaking resulta. Ang mga salitang iyon ay nagpadaloy ng luha sa kanyang mga mata. Muli niyang tiningnan ang dokumento sa kanyang kamay at naalala ang kanyang ina na minsang nagsabi na baka masyadong malupit ang mundo sa kanya. Ngunit sa araw na ito, sa ibang bansang ito, ang mundo ay nagbukas ng pinto na hindi niya kailanman pinangarap at ito ang unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Pilipinas na malinaw niyang naintindihan na ang desisyong hindi sumunod sa kanyang ina noong araw na iyon ay maaaring nagdadala sa kanya sa isang tunay na bagong kapalaran. Isang linggo makalipas, nakatayo si Leila sa harap ng salamin sa bago niyang inuupahang kwarto, maliit ngunit mas malinis kaysa dati. Suot niya ang kanyang simpleng damit pang trabaho, nakasabit ang lumang singsing na pilak ng kanyang lola sa loob ng kanyang bulsa, tila isang anting-anting. Ang kanyang puso ay mabilis pa ring kumabog, hindi naiiba sa unang araw ng kanyang panayam, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi na siya isang naghahanap ng trabaho. Sisimulan na niya ang bagong buhay sa pagtatrabaho sa isang bansa na halos wala siyang kakilala. Nang makarating siya sa kumpanya, lahat ay tila mabilis. May mga morning meeting, update sa kliyente, at pagpapakilala sa iba't ibang sistema na kailangan niyang matutunan sa maikling panahon. Karamihan sa mga kasamahan niya ay magiliw. Ang ilan ay matatas magsalita ng Ingles, ang ilan ay kaunti lang ngunit sinubukan siyang tulungan ng buo. Lalo na si Fatima, ang babaeng nasa marketing na madaling ngumiti at mapagpasensyang nagpaliwanag ng lahat. Ngunit sa mismong hapon na iyon, mas maaga kaysa sa inaasahan, dumating ang tunay na pagsubok. Isang malaking kliyente mula sa Dubai na kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa isang package ng serbisyo para sa pag-import ng mga produkto ng spa mula sa Pilipinas ay lubos na hindi nasiyahan. Dahil ang English version ng quotation ay gumamit ng mga salitang may maling kahulugan, akala niya ay babaguhin ng kumpanya ang mga tuntunin ng kontrata. Nagsimulang magulantang ang mga empleyado sa team dahil kung mawawala ang deal na ito, malaki ang mawawala sa kita. Lumingon si Ricardo kay Leila, matutulungan mo ba siyang kausapin? Kahit unang araw pa lang niya sa trabaho, wala siyang oras para tumanggi. Isinuot niya ang headset, umupo sa maliit na conference room at sinimulan ang video call sa kliyente. Seryoso ang mukha ng lalaking iyon at nagsalita ng Ingles na may matigas na tono. Nakikinig si Leila ng maingat, hindi nagmamadaling sumalungat o magpaliwanag, kundi hinayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang pag-aalala. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita sa kanya ng may magalang ngunit matatag na tono. Ipinaliwanag niya na may pagkakamali sa paggamit ng wika sa dokumento, hindi intensyon na baguhin ang kasunduan, at nagbigay ng halimbawa ng mga salitang dapat gamitin sa konteksto ng negosyo sa Middle East at nag-alok ng bagong draft sa loob ng 1 oras. Higit sa lahat, hindi lamang siya nagsalin ng wika kundi nagsalin din ng pakiramdam at tiwala. Nagsalita siya sa paraang nagpamukha sa kliyente na tunay siyang pinakikinggan. Halos 40 minuto ang usapan bago lumambot ang mukha ng kliyente at sa wakas ay pumayag siyang ipaayos ang dokumento sa kumpanya. Matapos ang tawag, natahimik ang buong opisina nang sandali bago si Fatima ang unang pumalakpak at sinundan ng iba pa na ngumiti. Tiningnan siya ni Ricardo ng may paghanga. Sa unang araw mo pa lang, tinulungan mo na ang kumpanya na mailigtas mula sa pagkawala ng isang malaking kliyente. Ngumiti si Leila ng bahagya, kahit nanginginig pa rin sa loob, ngunit alam na niya na hindi siya inupahan dito dahil sa awa sa isang dayuhan.
Inupahan siya dahil sa kanyang tunay na halaga at iyon ang nagpasimula sa kanyang paniniwala na hindi lang siya dumating sa Pilipinas para mabuhay, kundi para lumiwanag sa paraang hindi kailanman binigyan ng pagkakataon ng kanyang bansang pinagmulan. Mabilis na lumipas ang unang buwan. Nagtrabaho si Leila ng halos araw-araw ng buong puso. Tinulungan niya sa pagsasalin ng mga dokumento, pakikipagnegosasyon sa mga kliyente mula sa Middle East, pag-aayos ng mga ad campaign upang maging angkop sa kultura at nag-alok pa ng mga bagong ideya sa pagpasok sa merkado ng Iran na hindi pa seryosong sinubukan ng kumpanya noon. May pagod araw-araw, ngunit ito ay ibang uri ng pagod kaysa sa kanyang lumang buhay dahil sa bawat pagkakataon na siya ay humihiga. Alam niyang lumilikha siya ng isang bagay para sa kanyang buhay, hindi lamang pinapanatili ito araw-araw. Sa umaga ng araw ng suweldo, binuksan niya ang bank app nang may mabilis na tibok ng puso. Nang makita niya ang aktwal na halaga na pumasok sa kanyang account, kailangan niyang takpan ang kanyang bibig. Hindi niya namalayang lumabas ang luha. Ang numerong iyon ay hindi lamang bayad, kundi patunay na ang panganib, ang takot, ang luha sa airport, at ang unang gabi na halos walang tulugan ay hindi nasayang. Naiwan siyang nakaupo ng tahimik sa kama sandali bago magdesisyon na gawin ang unang bagay na nasa isip niya. Inilipat niya ang malaking bahagi ng pera sa bahay. Hindi nagtagal pagkatapos noon, tumunog ang telepono. Lumabas ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Natahimik si Leila ng 2 segundo bago sinagot ang tawag. Tahimik ang kabilang linya sandali. Pagkatapos ay narinig ang mahina ngunit nanginginig na boses ng kanyang ina. "Anak, baka mali ang padala mo ng pera?" Tumawa si Leila habang lumuluha. "Hindi po, inay. Ako mismo ang nagpadala." Muling natahimik ang kanyang ina. "Masyadong malaki ito." "Dito po, malaki ang sahod ko, inay. Nangako ako na matutulungan ko ang ating bahay." Bumigat ang paghinga ng kanyang ina, tila pilit na pinipigilan ang emosyon. Saktong-sakto ang bagong gamot ng tatay at may sobra pa para sa upa ng bahay. "Leila, paano mo nagawa ito?" Ang tanong na iyon ay simple ngunit para kay Leila, mayroon itong napakalaking bigat. Tiningnan niya ang labas ng bintana ng kanyang inuupahang kwarto sa Maynila, nakita ang maputing langit ng umaga sa Maynila at mahinang sumagot, "Hindi lang po ako sumuko." Sinundan ito ng mahinang hikbi ng kanyang ina sa kabilang linya. "Patawad anak sa pagsubok na pigilan ka noon." Ipinikit ni Leila ang kanyang mga mata, bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. "Hindi mo po kailangan humingi ng tawad, inay. Mahal mo lang po ako, ngunit hindi ako naniwala na magagawa mo. Hindi rin ako sigurado," sabi niya nang nakangiti. "Ngunit kailangan kong subukan." Nang gabing iyon, matapos ang tawag, nakaupo si Leila na nakayakap sa kanyang mga tuhod sa kanyang maliit na kama. Ang ordinaryong inuupahang kwarto sa ibang bansa ay nagbigay ng kakaibang init dahil sa wakas, hindi na lang siya isang pasaway na anak sa paningin ng kanyang pamilya. Naging konkreto siyang pag-asa at sa loob-loob niya, nagsimula siyang maunawaan na minsan, ang hindi pagsunod sa mga mahal natin sa buhay ay hindi nangangahulugang mas kaunti ang pagmamahal natin sa kanila, kundi dahil mahal natin ang kinabukasan ng bawat isa nang sapat upang maglakas loob na piliin ang daan na walang sinuman ang naglakas loob lakarin. Makalipas ang 3 buwan, mabilis na nakilala ang pangalan ni Leila sa loob ng kumpanya. Maraming internasyonal na kliyente ang direktang nakikipag-usap sa kanya dahil sa tiwala sa kanyang paraan ng komunikasyon. Ang benta sa Middle Eastern market ay tumaas ng malaki. Ang mga kampanyang tinulungan niyang idisenyo sa wika at kultura ay nagdulot ng higit sa inaasahang resulta, kaya isinama na siya ni Ricardo sa mga executive strategic meetings. Ngunit habang lalo siyang nagiging kilala, lalo ring lumalabas ang dilim ng inggit. Sa team, may isang empleyadong lalaki na nagngangalang Nestor na ilang taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. Siya ang dating nag-aalaga sa mga pangunahing internasyonal na kliyente bago dumating si Leila. Kahit sa labas, ay tila magalang at palakaibigan siya. Napansin ni Leila na madalas siyang pumapagitna sa mga meeting, binabawasan ang halaga ng kanyang mga ideya o nagpapahiwatig na ang mga bagong dating ay baka hindi sapat ang kakayahan. Sa simula, sinubukan niyang hindi masyadong isipin ito sa paniniwalang normal lang ang alitan sa anumang trabaho. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon
nang ang isang email na ipinadala sa isang mahalagang kliyente ay binago ang ilang bahagi ng hindi niya alam na naging dahilan upang magmukhang hindi propesyonal ang nilalaman at halos magdulot muli ng hindi pagkakaunawaan sa kliyente. Sa kabutihang palad, direktang nakipag-ugnayan ang kliyente kay Leila kaya mabilis niya itong nalaman at naayos ang sitwasyon sa tamang oras. Ngunit nang suriin niya sa loob, nalaman niyang ang taong pumasok upang baguhin ang file bago ipadala ay ang account ni Nestor. Kinagabihan, direkta niya itong nilapitan sa kanyang mesa. Inangat ni Nestor ang kanyang ulo mula sa computer screen nang walang ekspresyon. "Binago mo ang file ko bago ipadala, tama ba?" tanong ni Leila. Nagkibit balikat siya. "Tumulong lang naman akong suriin, hindi naman siguro kailangan maging masyadong seryoso. Ngunit binago mo ang mahalagang kahulugan," sagot ni Leila. "O baka hindi mo pa naiintindihan kung paano kami nagtatrabaho dito," pabalik na sagot niya ng may malamig na tono. Hindi ibig sabihin na marunong magsalita ng maraming wika ay alam na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay napakalamig, tila kutsilyo na bumaon sa gitna ng kanyang dangal, ngunit hindi nakipagtalo si Leila. Tiningnan lang niya ito ng tahimik at sinabi, "Hindi ko kailangang malaman ang lahat. Kailangan ko lang na ang lahat ay magtrabaho ng tapat." Umuwi siya ng gabing iyon na may mabigat na pakiramdam. Ang tagumpay na matagal niyang hinangad ay nagdadala sa kanya sa mataas na lugar, ngunit sa taas na iyon, malakas ang hangin at puno ng masasamang tingin. Kinuha niya ang telepono upang basahin ang mga lumang mensahe mula sa kanyang ina at tiningnan ang singsing na pilak ng kanyang lola sa kanyang kamay. Sa halip na hayaang sirain siya ng inggit ng sinuman, nagpasya siyang gamitin ito bilang isa pang patunay na ang isang taong nagsisimula sa wala ay hindi kailangang manalo sa pamamagitan ng maruming laro. Maaari siyang manalo sa pamamagitan ng kakayahan, pagtitiyaga, at katotohanan na walang sinuman ang makapagpapalit magpakailanman. Ang Lunes ng umaga na dapat ay ordinaryong araw ay naging araw na puno ng tensyon ang buong palapag ng opisina. Magpipirmahan na ang kumpanya ng pinakamalaking deal mula nang itatag ito sa isang grupo ng mga investor at distributor mula sa Middle East. Kung magtatagumpay, mapapalawak ng kumpanya ang negosyo nito sa maraming bansa. Ngunit kung mabibigo, hindi lamang malaki ang mawawala sa kita, kundi ang lahat ng reputasyon na itinayo ay maaaring gumuho sa isang iglap. Si Leila ang naatasan na magpaliwanag ng plano ng komunikasyon at diskarte sa negosasyon. Inihanda niya ang lahat sa loob ng maraming gabi hanggang sa halos hindi na siya nakatulog, ngunit bago pa magsimula ang pulong, nawala ang pangunahing presentation file. Nawawala ang ilang bahagi ng buod ng kita at gastos at ang data ng merkado na inilagay niya ay napalitan ng lumang bersyon na may mga pagkakamali. Nagsimulang magkagulo ang buong silid. Namumutla si Fatima, nagmamadali ang IT staff na suriin ang computer habang si Ricardo ay seryosong nakatingin sa relo. Dahil wala ng 20 minuto, magsisimula na ang online meeting. Nakatayo si Leila ng tahimik sa gitna ng kaguluhan. Agad niyang nalaman na hindi ito ordinaryong aksidente. May isang taong gustong pabagsakin siya sa harap ng lahat. Sumulyap ang kanyang mga mata kay Nestor na nakatayo sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay masyadong walang ekspresyon ng kakaiba. Kahit walang sapat na ebidensya para akusahan siya noon, alam niyang hindi ito ang oras para sa paghaharap. Ang pinakamahalaga ay iligtas ang kumpanya. Hindi na kailangan ng file, agad na sabi ni Leila. Ako mismo ang magpe-present ng walang slides. Napalingon ang lahat sa kanya. Maikling tanong ni Ricardo. Sigurado ka? Tumango siya, kahit ang kanyang puso ay mabilis na kumabog na halos tumalon sa kanyang dibdib. Opo, sigurado po ako. Nang magsimula ang pulong, umupo si Leila sa harap ng kamera na may isang maliit na notebook lamang. Sinimulan niya sa isang kumpiyansang pagbati, pagkatapos ay ipinaliwanag ang merkado ng Pilipinas, ang mga oportunidades sa pagpapalawak ng brand, ang posibleng balik sa puhunan, at ang mga pagkakaiba sa kultura na mas nauunawaan ng kumpanya kaysa sa mga kakumpetensya. Nagsalita siya ng tuloy-tuloy, malinaw, at mas may buhay kaysa sa anumang slide na nagawa. Bawat mahalagang numero ay nasa kanyang isip. Bawat mahirap na tanong ay sinagot niya ng may direktang karanasan sa pagtatrabaho sa mga kliyente sa rehiyong iyon. Ang kanyang boses ay matatag, malakas,
at puno ng lakas hanggang sa unti-unting sumabay ang paghinga ng lahat ng nasa silid sa kanyang ritmo. Tumagal ang pulong ng mahigit 1 oras bago ngumiti ang mga investor sa kabilang panig at nagsalita ng pangungusap na halos nagpahinto sa paghinga ng lahat. Lubos kaming humanga, lalo na kay Miss Leila. Nais naming magpatuloy agad. Narinig ang sigaw ng tuwa sa buong opisina, ngunit si Leila ay nanatiling tahimik sa kanyang kinatatayuan dahil alam niyang hindi lamang niya napanalunan ang pinakamalaking deal ng kumpanya, kundi napanalunan din niya ang laro na sinubukan ng isang tao na bitagan upang siya ay bumagsak. At sa mismong sandaling iyon, nagpasya siya na oras na para isiwalat ang katotohanan. Matapos ang matagumpay na malaking pulong, tila bumalik ang sigla sa opisina. Ngunit para kay Leila, hindi pa tapos ang laban. Hindi niya gustong hayaan na ang panloob na paninira ay maging isang tahimik na bagay na paulit-ulit na nangyayari. Dahil ngayon ay siya ang target, ngunit sa hinaharap, maaring sirain nito ang buong team at ang kumpanya. Nang gabing iyon, kasama si Fatima at ang IT department, detalyado nilang sinuri ang mga log ng pag-access sa file hanggang sa wakas ay natagpuan ang malinaw na ebidensya na may nagpalit ng presentation file at nagtanggal ng ilang data mula sa user account ni Nestor ilang minuto bago ang pulong. Kinabukasan ng umaga, nagpatawag si Ricardo ng agarang panloob na pulong. Lahat ay nakaupo at ang kapaligiran ay tahimik ng kakaiba. Nang ipakita ang ebidensya sa screen, agad na namutla si Nestor. Mayroon ka bang ipapaliwanag? Tanong ni Ricardo nang may matatag na tono. Sinubukan ni Nestor na tanggihan sa simula, sinasabing maaring isang pagkakamali o may ibang gumamit ng kanyang account, ngunit nang detalyadong itinuro ng IT ang oras, ang ginamit na computer at ang lahat ng record ng pagpapatunay, wala na siyang takas. Sa huli, lumabas ang mga salita sa kanyang bibig nang may matigas na tono na may halong kapaitan. Ginawa ko ito dahil pagod na akong makita ang isang taong kakarating lang ng ilang buwan ay nagiging mas mahalaga kaysa sa lahat. Natahimik ang buong silid. Tiningnan siya ni Leila ng tahimik, walang anumang pagpapasalamat, tanging kalungkutan. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, naiintindihan niya ng lubos kung gaano kasakit ang pakiramdam na mapalitan, ngunit ang sakit ay hindi kailanman naging dahilan upang sirain ang iba. Agad na inihayag ni Ricardo ang pagsuspinde kay Nestor upang sundin ang mga patakaran ng kumpanya at sinabi sa harap ng team na ang organisasyong ito ay hindi makakatulong kung ang mga may kakayahan ay kailangan pang mag-aksaya ng oras sa pagliligtas sa kanilang sarili mula sa mga kasamahan sa team. Pagkatapos ay lumingon siya kay Leila at gusto kong malaman ng lahat na ang ginawa ni Miss Leila para sa kumpanya ay hindi aksidente, hindi swerte, kundi tunay na halaga na walang sinuman ang makakakuha. Ang mga salitang iyon ay nagpadaloy ng damdamin sa dibdib ni Leila. Naalala niya ang unang araw na dumating siya sa Pilipinas nang walang tirahan, walang kakilala at may kaunting pera lamang. Ngayon, siya pa rin ang parehong tao, ngunit iba na dahil nagsimula na niyang makita ang kanyang sariling halaga ng sapat upang hindi hayaang sinuman ang magpababa nito. Kinagabihan, pinatawag siya ni Ricardo ng pribado. Iniabot niya ang isa pang set ng dokumento. Inaprubahan ng board ng management ang iyong pagtaas sa posisyon bilang Head of Middle East Marketing at may karagdagang pagtaas sa sahod. Tiningnan ni Leila ang mga bagong numero at nanatiling tahimik. Sa pagkakataong ito, mas malaki ito kaysa sa simula pa lang ng kanyang trabaho. Karapat-dapat ka rito, maikli niyang sabi. Muling lumabas ang luha sa kanyang mga mata dahil sa wakas, ang mundo na kinatatakutan ng kanyang ina na magiging masyadong malupit ay nagbigay ng isang bagay na hindi kailanman ibinigay ng kanyang bansang pinagmulan. Ang tunay na pagtanggap. 6 na buwan matapos ang malungkot na unang gabi sa Maynila, nakatayo si Leila sa balkonahe ng kanyang bagong, maliit na kondo na kakarating lang niya sa sarili niyang pera. Ang tanawin sa harap ay puno ng mga ilaw ng lungsod sa gabi. Ang mga sasakyan ay gumagalaw na parang mahabang linya sa ibaba. Mainit at mahalumigmig pa rin ang hangin tulad ng sa Pilipinas. Ngunit ngayong gabi, hindi na ito nagdudulot ng pagkailang sa kanya. Sa halip, nararamdaman niyang nakatayo siya sa isang lungsod
na nagsisimula ng maging kanyang ikalawang tahanan. Sa maliit na mesa sa tabi niya ay may nakapatong na iba't ibang bagay, ang kontrata ng promosyon, isang kahon ng mga paborito niyang kakaning Pinoy, ang lumang libro ng panalangin mula sa kanyang ina, at isang tiket sa eroplano patungong Iran para sa susunod na buwan. O, sa susunod na buwan, uuwi siya sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa airport ng may luha at katahimikan. Muling tumunog ang kanyang telepono, isang video call mula sa kanyang ina. Nang bumukas ang screen, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa lumang kusina. Ang mainit na ilaw ay tumatama sa mukha nito na mas mukhang relax. Sa likod ay naririnig ang mahinang ubo ng kanyang ama at ang pamilyar na tunog ng kumukulong kettle. Medyo pumayat ka, sabi ng kanyang ina bilang unang pangungusap bago ngumiti kahit pilit na nagpapanggap na seryoso. Tumawa si Leila. Pero mas mukha po akong masaya, inay. Tama po ba? Tiningnan siya ng kanyang ina ng tahimik bago tumango. Oo, mas masaya ka. Nag-usap sila tungkol sa maliliit na bagay sa araw-araw na buhay bago ibalita ni Leila ang tungkol sa kanyang bagong posisyon at ang pagtaas ng kanyang sahod. Tahimik na nakikinig ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang dibdib, tila ayaw pa ring maniwala. Naaalala mo po ba ang sinabi ko noon, inay? Mahinang tanong ni Leila. Sinabi niyo po na baka masyadong malupit ang mundo sa akin. Ngumiti ang kanyang ina nang malungkot bago nagsalita. Naniwala pa rin ako na malupit ang mundo, anak. Opo, sagot ni Leila, ngunit nalaman ko lang na minsan, nagbubukas din ng daan ang mundo para sa mga hindi humihinto sa paglakad. Natahimik ang kanyang ina sandali bago nagsalita ng pangungusap na matagal nang hinihintay ni Leila. Ipinagmamalaki kita, anak. Sa mga salitang iyon, umagos ang luha ni Leila nang hindi niya mapigilan dahil sa buong napakayelong paglalakbay. Ang kailangan niya ay hindi lang mas malaking sahod, hindi lang posisyon o bagong kondo, kundi ang araw na makikita ng taong pinakamamahal niya na ang pagiging pasaway noong araw na iyon ay hindi isang pagkakamali. Matapos ang tawag, kinuha niya ang singsing na pilak ng kanyang lola sa kanyang kamay. Ang mga ilaw mula sa lungsod ay sumasalamin sa ibabaw ng metal, kumikinang. Ngumiti siya sa kanyang sarili ng tahimik. Mula sa isang dalagang Iranian na hindi sumunod sa kanyang ina, na naglakbay patungong Pilipinas nang may takot at kaunting pera lamang, ngayon ay isa na siyang babae na nakatayo sa kanyang sariling mga paa, nagpapadala ng pera sa bahay, nagpapagaling sa kanyang pamilya, at nagtatayo ng kinabukasan na minsang naging pangarap lamang na mahirap abutin. Minsan, ang mas magandang buhay ay hindi dumarating dahil sa swerte, kundi dahil sa araw na naglakas loob tayong labanan ang takot, lumabas sa ating dating lugar at naniwala sa ating sariling halaga ng sapat upang magsimulang muli, at iyon ang araw na nagsimulang magbago ang tadhana. Ang kanyang kwento ay nagtuturo na minsan, ang pagtutol mula sa mga mahal natin sa buhay ay hindi nagmumula sa galit kundi sa takot na mawala tayo, at minsan, ang paglakas loob na lumabas sa ating dating lugar, kahit puno ng panganib, ay maaaring magdala sa atin sa isang mas magandang buhay kaysa sa ating pinangarap. Kung nakinig ka hanggang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-type sa komento kung ikaw, maglalakas loob ka bang gumawa ng desisyon tulad niya.